Naglabas po ng statement ang Iglesia ni Cristo tungkol nga dito sa napipintong pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. Alam naman natin na itong si Senator Marcoleta ay isa sa mga kapatid ng Iglesia ni Cristo at sinusuportahan nila yung kanyang naging aksyon para hanapin kung sino talaga yung dapat managot dito sa maanumalyang flood control project. Ngayon, ito bang statement ng Iglesia ni Cristo may makakatulong ba para maprotektahan yung mga naghahanap talaga ng accountability tungkol dito sa maanumalyang flood control ng DPWH under sa administrasyon ni Bongbong Marcos? So ito, panoorin po natin, pakinggan ang naging statement po ng Iglesia ni Cristo tungkol nga po sa issue kung saan nga napipindo na nga pong arestuin itong si Senador Rodante Marcoleta. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa... Alam nyo, hindi lang po kayo yung nagtataka kung bakit po yung mga kinakasuhan po nila ngayon yung mga naghahanap ng katarungan tungkol nga dito sa malawakang pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kasi kahit saan po natin balik-balik ta rin po yung nangyari, ang punot dulo po ay merong ninakaw na pera ng taong bayan. Ang hinahanap na lang po rito kung sino yung nagnakaw. May mga nagsabi na nga kung sino-sino yung mga nakinabang dito sa flood control project. Pero yung mga namumuno sa atin ngayon, especially itong si Bongbong Marcos, parang nagtatanga-tangahan na hindi nila alam kung sino. Siguro dahil nga ang tinuturo ng mga ebidensya at ng mga witness mismo si Bongbong Marcos yung kasama doon sa naging nakawan ng peras ng taong bayan, pinipilit nila na wala silang kinalaman. Kaya nga kung papansinin nyo, lahat ng mga statement ni Bongbong Marcos, lagi siyang walang alam. Kahit na yung pinsan nga niya na Sir Martin Romualdez nagsalita na meron siyang ilalaglag kung sakasakali nga na siya yung makukulong, talagang todo tanggi pa rin si Bongbong Marcos. Kahit na si Saldico nagsalita na rin, itinuro niya si Bongbong Marcos, tumatanggi pa rin si Bongbong Marcos na may kinalaman siya. So yung pagtataka po ninyo na bakit yung mga naghahanap po ng hustisya tungkol sa flood control project, yung pinakukulong, kami rin po nagtataka rin po bakit ganito po ang ating gobyerno ngayon. Sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Diba? Kaya nga yung mga ikinakaso sa kanila ngayon, hindi yung mga small crime na pwedeng makapagpiyansa. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, 'di ba? Two birds in one stone tong nagiging hakbang ng ombudsman. Gawa nga ng kapag napakulong siya, hindi na nga niya masisimulan o hindi niya may pagpapatuloy yung
nasimulan niyang paghahanap doon sa pinaka-mastermind ng flood control. At the same time, hindi na rin siya makakaboto pagdating doon sa impeachment. Yan yung pinaplano nila ngayon, gawa nga ng binabali na nga nila yung batas, di ba? Kahit na napakalinaw na, nakasulat na nga sa saligang batas na lahat ng miyembro ng senador kailangan bumoto para malaman kung i-acquit o i-dismiss ba o kung i-convict o i-acquit ba yung kaso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, dahil nga kung mapapakulong nila si Senator Rodante Marcoleta, tapos ang hawak ng Senate Blue Ribbon Committee ay yung mga senador ni Bongbong Marcos, wag na tayong mag-expect na malalaman pa natin kung sino yung pinaka-mastermind dahil talagang pipilitin nilang pagtakpan yan para hindi mabuko ito si Bongbong Marcos at ang kanyang mga nabigyan ng maleta. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. O, di ba? COMELEC na mismo nagbigay na ng statement niya na walang nilabag si Senator Marcoleta pagdating nga doon sa campaign contribution. Kasi nga inaalaw yan ng batas natin. At the same time, logic na lang, yung perang ibinigay sa kanya, yung contribution yun, kumbaga kusang loob na ibinigay yun na walang hinihinging kapalit. Pero yung mga nagnakaw ng pera ng taong bayan, ayun, malaya sila nakakapaglakad sa labas ng kulungan, namamasyal. Si Saldico nandun sa ibang bansa, si Martin Romualdez pakuyakoy-yakoy, si Bongbong Marcos ayun, pakuyakoy-yakoy din. 'Di ba? So, talaga ipinilit nila na maging plunder yung kaso para nga hindi na makapagpiyansa itong si Senator Marcoleta at para madiin siya. Talagang babaluktutin nila yung naging kasong plunder kahit na ito hindi naman pera ng taong bayan ang ginamit. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. So yun po, nananawagan po ang Iglesia ni Cristo. Yung problema lang dito, kung pakikinggan po tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kasi kung yung hinahanap po natin accountability at ang hihingan natin ng tulong, sangkot din po rito sa mga maanumalyang nakawan nga ng pera, ano pa po yung ini-expect po natin na pakikinggan tayo? Dahil nga kailangan nilang pagtakpan yung sarili nila, malamang sa malamang po hindi po nila pakikinggan yung ating mga magiging panawagan. Kaya nga tayo po sumuporta po sa Iglesia ni Cristo kahit na alam po natin na wala pong mangyayari sa nangyayaring investigasyon po ngayon ng flood control kasi nga hawak din ni Bongbong Marcos ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may kapangyarihang mag-imbestiga, wala po tayo talagang makukuhang suporta. Isipin nyo nga lang sa House of Representatives na meron din kapangyarihang mag-imbestiga pagdating sa maanumalyang flood control project, wala na tayong narinig na investigasyon doon sa kanila. Dito sa Senado, hindi natin alam kung
ipagpapatuloy pa ng sa pamamahala ni Win Gatchalian, yung Blue Ribbon Committee. Pero ang nilagay niyang chairman dyan, si Erwin Tulfo, na nagbigay na nga ng statement niya na hindi naman daw pwedeng umikot lang yung issue ng korupsyon pagdating lang sa flood control. Napakarami raw problema ng bayan natin. Bakit daw tayo magpo-focus sa flood control? So, doon pa lang sa statement na yun, medyo ramdam na natin na walang mangyayari talaga sa mangyayaring mga investigasyon. Kaya tayo kakapit lang po sa ating panalangin na sana nga po matapos na itong administrasyon ni Bongbong Marcos at sana rin po matuloy nga yung eleksyon sa 2028 kahit na umuugong po yung balita na walang eleksyon sa 2028. Sana po wag po natin payagan yan. Dahil po pag nangyari po yun, talagang malilimot na po at ibabaon na lang po sa ilalim ng dagat yung korupsyon ng flood control ni Bongbong Marcos. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.